Hey, hey, hey! Magandang gabi po sa ating lahat. Okay po ba yung audio natin? Bigla po kasing nagloko yung mic ko. Kaya nag-switch tayo sa bagong mic. Okay po ba ang ating audio? Masyado po bang malakas? Ano pong kailangan nating i-adjust bago tayo magsimula? Medyo nagpanik ako dun. Hello. Ayan. Wala ba? Wala yung audio? Hey, hey. Teka po, mag-check tayo. Okay po ba yung audio natin? Rinig niyo po ba ako? Hello, hello. Walang nag-reply. Hello, hello. Mga kapatid, mag-reply po kayo. Okay po ba yung ating audio? Okay, mukhang okay naman. Okay, sige po. Pasensya na po. Ayan, nag-ayos po tayo ng mic. Biglang nawala eh. Okay, sige po. Okay na. Ano ba naman yan? Nakakapanik naman ito. Sige po, kung nandito na po kayo, mag-comment kayo. Titignan natin kung sino yung mga classmate po natin na kasama na natin ngayon. Ayan. Okay, una po, nandito na si Ate She from CTJ Union. Ganon din si Tita Alma, si Tita Mameng, si Teacher Pete, si Ate Apple, si Mama, si Tita Lori, Lita Patawig, welcome po, and Edwin Patawig, si Tita Rosette, Tita Mary, Ninette Carpio, welcome po, si Tita Lilia, and ayan, okay, Tita Ruth Flores. Praise God, okay naman po yung audio natin. Nakakapanik naman. Okay, sige po. Magandang gabi po sa ating lahat. Again, if you're here, mag-comment lang po kayo. Let us know. Nakasama na po namin kayo. Para makumusta din po namin kayo, lalo na yung mga kapatid po natin mula sa probinsya. Ayan. And yung mga iba po nating kasama na may matinding pinagdadaanan ngayon. Magandang gabi po kay Bernadette Sabino, ganoon din po kay Tatay Frank, and kay Tita Beng. Ayan, good evening po sa inyong lahat. Teka lang po, mag-last check lang ako. Ito kinakabahan ako sa mic eh. Okay, mukhang okay naman po tayo. Sige po, sino pa po yung nandito?
mag-comment lang po kayo. It's a wonderful Wednesday evening. Kanina po akala ko magtutuloy yung ulan eh. Medyo maulan po kanina. Pero praise God dahil okay pa rin po tayo ngayon. Kumusta po kayo ngayong magandang gabing ito? Kung first time nyo pong pumunta dito ay itutuloy po natin yung pag-uusap natin about Jesus' arrest. And mamaya po kung meron kayong mga tanong ay mag-comment lang po kayo. And if also you have a prayer request, pwede nyo pong ilagay dyan para papanalangin po namin. Sige po, mukhang okay na tayo. I think we're all set. We are currently at 20 classmates. Praise God. Pwede na po tayo magsimula. Samahan niyo po ako at manalangin tayo. Panginoon, pinupuri ka namin. Salamat po Lord sa inyong paggabay, pag-iingat at pagpapalakas sa amin. Kahit po gitna pa lang ng linggo, alam po namin Lord na napakarami mo nang binigay na blessings and opportunities sa amin. Salamat po dahil alam po namin Lord na hindi mo kami pinabayaan at ikaw ay mananatiling tapat kahit ano pong mangyari sa amin. Ngayong gabi Lord, sinusuko po namin sa inyo ang aming pag-aaral. Nawa po ay samahan at gabayan mo po kami. Banal na Espiritu, patuloy ka pong kumilos sa buhay ng bawat isa. Kung meron po kaming mga kailangang ayusin Lord, especially with our loyalty to you, patawarin mo po kami, Panginoon, sa mga panahon na tumatalikod kami sa inyo, katulad ng mga disipulo sa kwento namin ngayong gabi. Hindi po namin gagawin yun, Panginoon, dahil ikaw lang ang buhay, ikaw lang ang katotohanan, ikaw lang ang tunay na Diyos, Panginoon, at karapat-dapat ka po ng aming pagsamba, pagkilala at pagsunod. Salamat po, Panginoon. Ingatan mo po yung mga classmate namin na nagbabiyahe pa lang pauwi. At nawa po, Lord, lahat po kami ay mapagpala ng iyong salita ngayong gabi. Thank you, Lord. We give you back all the honor and all the glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Sige po, let's go to our praise and worship. Hallelujah. Bigyan mo kami ng pusong dalisay, Panginoon. Isang pusong tapat para sa iyo lamang. Hallelujah. Pusong dalisay ang aking nais, dalikain mo Diyos para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, dalikain mo Diyos para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong tinitibok na ika'y parang alam. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Pusong dalisay ang aking nais, dalikain mo Diyos para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, dalikain mo Diyos para sa akin.
isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Today, let's celebrate the goodness of our God, for He is faithful. Amen. Hallelujah. Come on, let's sing. I will come to you with an open heart and bring a sacrifice of praise. I have seen your power in the holy place, and I have known your mighty ways. I will remember your mercy and Lord your faithfulness. Everybody sing it. Lord, your goodness and your love will follow me all the days of my life. I'm surrounded with the favor of the Lord, always and forever. Hallelujah. Thank you, Jesus. Once again, let's sing. I will come to you with an open heart and bring a sacrifice of praise. I have seen your power in the holy place, and I have known your mighty ways. I will remember your mercy and Lord your faithfulness. Lord, your goodness and your love will follow me all the days of my life. I'm surrounded with the favor of the Lord, always and forever. Lord, your goodness and your love will follow me all the days of my life. I'm surrounded with the favor of the Lord, always and forever. I will remember your mercy and Lord your faithfulness. Hallelujah, come on, sing it. Lord, your goodness and your love will follow me all the days of my life. I'm surrounded with the favor of the Lord, always and forever. Lord, your goodness and your love will follow me all the days of my life. I'm surrounded with the favor of the Lord, always and forever. Thank you, Jesus. Hallelujah. Come on, let's clap our hands. Praise God. Palakpakan po natin muli ang Panginoon ng malakas na malakas na malakas. Ayan, magandang gabi po muli sa ating lahat. Welcome po sa ating mga classmates na kakarating lang. Ayan. Ito, ayan ng ayan. Nandito na rin po sila
Teka, check ko lang. Sila Pastora Arlene. Ayan, sila Tita Mildred. Ayan, ating birthday girl. Si Tita Marlene. Si Tita Mafe. At Tita Ruth Bernardo. Ayan, magandang gabi po. Get well soon, Tita. Ganon din po si Kuya Jerome. And Ate Margaret. Si Tita Tess. Si Tatay Bing. Si Tita Jang. And si Teacher Dexter. Okay. The gang's all here. Wow. Sige po, magsimula na po tayo. So, kagaya nga ng sinabi ko kanina, ito po ay continuation, part 2 ng ating pag-uusap patungkol sa pagdakip kay Jesus. Ayan. Bakit nga ba kailangan dakpin si Jesus? Kasi ito po yung magsisimula ng proseso hanggang siya ay ipako na sa krus. And as we all know, yun po ay importanteng parte ng misyon ng tagapagligtas. Kaya siya magiging tagapagligtas, hindi dahil ililigtas niya yung bayan ng Israel mula sa mga Romano, kundi dahil siya yung magiging kabayaran at pangtubos ng kaluluwa ng sanlibutan. So yun po ang role ng Messiah. Kaya nga nung dumating na po yung mga aaresto sa kanya, napakarami nila, di ba? Yung word po natin last week was spira. It means detachment or a convoy of troops na sabihin na lang natin mga 600 or hindi naman ganun karami talaga yung pinadala kasama ni Judas. Pero marami-rami, malaki-laki yung grupo na aaresto kay Jesus. We studied last week na nagpamalas si Jesus ng kanyang kapangyarihan nung sinabi niya sa kanila na I am, in other words, ego eimi. He claimed his divinity at dahil doon, bigla na lang silang nagtumbahan, di ba? Pero despite all of that, despite the power na meron si Jesus, sabi po dito, ito ay pang last week, no, pero babalikan ko lang po. He made no effort whatsoever to resist. The Son of God willingly let himself be taken away. Ayan. So, bago po tayo tumuloy, gusto kong basahin ulit itong Isaiah 53 kasi basically, ito po yung pinaka-point nitong pag-aaral natin ng 2 linggo. Sabi po dito, He was oppressed and afflicted, yet He did not open His mouth. He was led like a lamb to the slaughter, and as a sheep before its shearers is silent, so He did not open His mouth. Hindi po talaga naglaban ang tagapagligtas. Ito po ay prophecy na nasa book of Isaiah, pero yan exactly yung nangyari nung panahon ni Jesus. Unfortunately, not all of Jesus' disciples understood that this was the way it should be. Some of them would react with violence against the people who were arresting their master. At yan na po ang pag-aaralan natin ngayong gabi. Okay? So let's go to Luke chapter 22, verse 49. Sabi po dito, when Jesus' followers saw what was going to happen, they said, Lord, should we strike with our swords? So mukhang, pansinin niyo po, no, napaka-obvious naman doon sa mga words nila. Parang sila ay nagtatapang-tapangan. Parang sila ay lumalaban. All night long, Jesus talked to His disciples about His sacrifice and departure. Ilang linggo na po natin, actually buwan na nga, na pinag-aaralan po natin to. During Jesus' last week, His Passion Week, palagi niyang minimension na kailangan siyang mamatay, kailangan niyang lisanin at umalis muna mula sa piling nito mga disipulo dahil parte yun ng kanyang misyon. Pero mapapansin din po natin na all this time, parang hindi nila tanggap. They didn't seem to accept that this would happen. It didn't make any sense to them. Bakit kailangang mamatay ng Messiah? Bakit kailangan siyang dakpin? Bakit kailangan siyang mamatay? Kung siya nga ang tagapagligtas. So, hindi pa rin nila hanggang ngayon nauunawaan yung ultimate na role ng Messiah. Add to that the fact that the religious leaders have been out to get Jesus
ever since the start of His ministry. Simula pa lang po na ministry ng Panginoon, marami na siyang detractors. Marami nang nagpo-persecute sa Kanya. So we can imagine that the apostles were extremely on edge by the time Judas came with a large group to arrest Jesus. So they were skittish. They were very nervous. Kaya nung dumating si Judas at dala-dala niya itong napakalaking grupo na ito, we can imagine na nagpapanik na po sila. At lahat ng itinuro sa kanila ni Jesus na kailangan itong mangyari, ito talaga ang nakatakda. Nakalimutan na po nila yun. Despite Jesus willingly and quietly going with the soldiers, the disciples must have felt that they needed to fight back and defend their master. So yan ang ginawa nila. Sabi nila, Lord, maglalaban na po ba kami? Ba, parang tapang-tapang nito, no? Pero kung nabasa nyo na po yung text natin, alam nyo po na eventually magkukulasan sila. Mag-aalisan po itong mga matatapang na disipulong ito. Pero mukhang they were ready. They were ready to fight back and defend their master. At syempre, ang nangunguna ang nangunguna po sa ganyang mga aktibidades ay si Pedro. Ayan. Sagay nyo nga po sa comments, Peter. Ayan. Can you type in the comments, Peter? Sabi po dito sa John 18 verse 10, Then Simon Peter, who had a sword, drew it and struck the high priest's servant, cutting off his right ear. So si Pedro daw po yung unang naglaban. Peter, as we all know, was known among the apostles to be quite hot-headed and impulsive. Napakainit po palagi ng ulo ni Peter. Siya siguro yung masasabi nating literal na man of action, but in a negative sense. Madalas nag-a-act siya bago niya pag-isipan yung gagawin niya. He was prone to sudden outbursts of emotion and pride. And this situation was no different. Umiral na naman yung pagiging hot-headed, pagiging impulsive ni Pedro. But still, we have to remember that Peter was a fisherman and not a soldier. In other words, hindi po siya hasa sa pakikibaka. Ang tinatagalang po niya madalas ay mga isda. Hindi siya sanay sa combat. At yung sword na dala-dala niya was probably not really a sword, but an oversized fisherman's blade. At yun ang palagi nilang dala bilang mga mangingisda. So, obviously kailangan maintindihan natin na sa panahong ito si Jesus, marami na pong death threat sa buhay niya. Yung mga disipulo, lalo na po yung mga medyo practical na apostles, iniisip na din nila na dapat meron silang pangdepensa. So by this time, we can imagine na meron silang mga dalang tungkod, kung sakaling merong kailangang hawiin na crowd. Pero meron din silang dalang mga patalim. Kung babasahin niyo po yung ibang mga text patungkol dito sa huling gabi ni Jesus, bago siya dakpin, malalaman po natin na meron silang dalang dalawang espada nung panahon yun. So apparently, yung isa, dala-dala ni Pedro. And take note, hindi po ito espada talaga. Maiksi po siya, para po siyang gladius siguro, pero medyo mahaba-haba nga ang gladius Parang sabihin na lang nating itak. Di ba? Nakakita na po ba kayo ng itak? So, medyo mahaba-haba po siya kaysa sa kutsilyo, pero hindi siya kasing haba ng espada. At hindi naman talaga siya para sa combat, pakikipaglaban. So, ito pong sword na ito, ayan, lagay nyo nga po sa comments, sword. Ayan, type in the comments, sword. Ito po yung dala-dala ni Pedro. At dahil maiksi po siya, at hindi naman po hasa si Pedro sa combat, this means that for Peter to actually strike someone in the ear, kasi sabi po, di ba, right ear, yan po yung tinagan ni Pedro.
yung kanang tenga. It would have to be a sneak attack that surprised the people there. So, wala pong dangal dun sa ginawa ni Pedro. Kasi the fact na kanang tenga yung kanyang tinaga tells us a lot about Peter. Even the position of the strike tells us that Peter attacked him from the back. So, matagal na po natin pinag-aaralan to, di ba? Para sa mga Hudyo, whenever they had confrontations, mas gusto nila yung kaharap. Hindi honorable para sa mga Hudyo yung ikaw ay magbabackstab. Or meron kang inaatake kahit na, di ba, life and death situation yan. Meron kang inaatake, sa likod ka a-attack. Hindi po nila, it was frowned upon by the Jews. So, si Pedro, para niya maatake itong servant na ito, kailangan sa likod po siya umatake. Bakit? Nung unang panahon, karamihan po ng mga Hudyo ay right-handed. Kananete po sila. So, kung hindi man ikaw kananete, kung ikaw man ay kaliwete, malaki ang pressure para sa'yo na matutong gamitin yung kanang kamay mo. Kasi para sa mga Hudyo, yung kanan ay malinis. Di ba? And they favored using the right hand. So si Pedro, hindi po kaiba doon. Malamang ang gamit po niya na pangtaga ay kanang kamay. At para mataga niya yung kanang tenga, kailangan nasa likod siya nung taong tatagain niya. So again, this was not a shining display of courage. Nakakahiya po yung ginawa ni Pedro. Bakit? Kasi sneak attack yun eh. It was a surprise attack. There was no honor in attacking someone from behind. Pero yun nga yung ginawa ni Pedro eh. Hindi natin alam kung anong pumapasok sa isip ni Pedro at that time. And we don't even know why Peter targeted this particular servant. Bakit nga ba yung servant na yan? Posible kaya na meron siyang ibang gustong tagain? Malamang si Judas. At nagmintis po siya. Posibleng, di ba, by this time si Judas po ay hinalikan niya si Jesus, tapos si Jesus ay dinakip na. Alam niyo na po yan eh, pinag-aralan natin yan last week. So, hindi natin alam kung sino ba talaga ang gustong tagain nitong si Pedro. It's very possible that Peter just went for someone who wasn't a soldier kasi wala po siyang laban sa mga sundalo. Naka-armor sila, meron silang dalang armas. Kung sila ang aatakihin ni Pedro, matatalo siya. Or worse, baka mag-fight back sila at mapatay si Pedro. So, papapansin po natin, no, mukhang matapang si Pedro. Mukha lang. Pero ang katotohanan, ito pong ginawa niya ay act of a very cowardly man. Inatake niya sa likod. At ang inatake niya ay isang servant. Ayan. And the servant's name was Malchus. Ayan. Can you put in the comments po, Malchus? Yan daw po ang pangalan ng servant, Malchus. Bakit kaya minention ni John? Maalala niyo po no, nasa Gospel of John po tayo. Bakit niya minention yung pangalan ni Malchus? Interestingly, only the Gospel of John tells us what the name of the high priest servant was. So, nakakapagtaka kasi yan ay servant ng high priest. Bakit parang binigyan siya ng importansya ni John? Number one, this may be evidence that John had connections to the household of the high priest and personally knew this servant. Posible po na kaya pinangalanan ni Juan si Malchus ay dahil kakilala niya ito. At kung makikita niyo po, no, next week, ito po yung pag-aaralan natin kasi we're gonna study kung ano po yung mangyari kay Jesus during his trial. Siya po ay lilitisin sa harap ng mga religious leaders. And in John 18 verse 16, we find out that John actually asked for permission. Kasi si Jesus po, hindi naman siya dinala sa korte agad or sa templo agad para litisin.
Dinala muna siya sa bahay ng high priest. So si John, kasama niya si Pedro, gusto nilang pumasok. Kasi kahit na alam na po natin na magtatakbuhan sila mamaya, syempre, they were also worried about their master. So, hindi sila makapasok sa bahay kasi hindi naman nila bahay yun. Yun ay bahay ng high priest at sila nga ay pinaghahanap siguro dahil sila ay mga disipulo ni Jesus. So, etong si Pedro, umasa siya kay John at yung connections ni John. And apparently, nakapasok po sila. Peter entered the building after they were granted access. So si John, meron po siyang connection sa high priest. Yun ang isang dahilan kung bakit tingin ng mga Bible scholars, minention niya yung pangalan ni Malchus. Makikita po natin to next week sa pag-aaral natin. Pangalawang dahilan is because the fact that John mentioned Malchus by name may also suggest that this servant eventually became a believer. Posible. Bakit? Kasi we all know kung ano mangyayari sa kanya pagagalingin siya ni Jesus. So it's very possible, even probable, na itong si Malchus ay makakilala sa Panginoon. Eventually, siguro pagkamatay na ni Jesus, at babalikan niya siguro si Apostle John, at si John ang mag-evangelize dito kay Malchus. Hindi po natin alam kung anong mangyayari, pero it's very possible na ganun nga po ang dahilan. Oftentimes, people in the Gospels and Acts were named because they were known among the early Christian community. So, madalas yung mga pinapangalanan po dun, sila yung mga prominente na mananampalataya sa early church. So, it's very possible na si Malchus ay isa sa mga yun. Di ba? Now, ito po, balikan natin si Pedro. Tinaga niya yung tenga ni Malchus, ginawa niyang patalikod, surprise attack, and obviously, hindi po yun honorable. But the fact still remains na pinagtanggol niya si Jesus. Ano kaya ang magiging reaction ni Jesus? Ito po, let's go to verse 11. Jesus commanded Peter, "Put your sword away." Put your sword away. Tumigil ka, basically. Tumigil ka. Parang sinasaway niya. Shall I not drink the cup that the Father has given me? So instead of commending Peter for defending him, Jesus actually rebuked his disciple and told him to stop. Lagay nyo nga po sa comments, rebuke. Rebuke. Hindi po niya pinuri si Pedro. Tingin ba ni Pedro? Tingin ba niya sikat siya? Alam niyo naman si Pedro, alam niyo ugali niya. Hindi po. Parang pinagalitan pa nga siya ni Jesus eh. And actually, kaya niya rebuke si Pedro at sinabi niyang tigilan mo yan, itigil mo yan. It was to protect Peter as much as to protect those who came to arrest Jesus. Bakit? Kasi pag si Pedro, nagpatuloy siyang maglaban, hindi natin alam kung anong gagawin ng mga sundalo. At yung mga yun, may espada talaga. May sibat. Meron silang mga kalasag, mga shield. Yang maliit na espada na dala-dala po ni Pedro ay walang panama sa kanila. So nung sinabi ni Jesus, don't do that. Put it away. Put your sword away. It was also to protect Peter, protect the other disciples. Kasi baka balikan po sila ng mga sundalo. And most of all, it was so that Jesus could drink from the cup of suffering and judgment that the Father gave to him. Sabi po niya kanina, di ba? Shall I not drink the cup that the Father has given me? So alam ni Jesus na lahat po ng ito ay kailangan maranasan niya bilang tagapagligtas. This was his burden to bear as the Messiah. Mag-isa lang po siyang kailangan niyang danasin yan. Kasi siya lang naman din ang qualified para bayaran ang kaluluwa ng sanlibutan. Wala namang ibang kayang sumama sa kanya doon. This was his own journey to go on and his own burden to bear. Kaya sabi niya kay Pedro, tumigil ka. Itago mo yung espada mo. Hindi mo kailangan yan. Okay? So what did he do next? Let's go to Luke 22 verse 51. Then Jesus said,
No more of this. Siguro nakikita niya yung ibang mga disipulo. Kinukuha nila yung cue ni Pedro at posibleng yung iba sa kanila ready nang maglaban. Kaya pinigilan na sila agad ni Jesus. No more of this. Tama na ito. And then he touched the man's ear and healed him. He touched the man's ear and healed him. Peter expected Jesus to be impressed, but he just proceeded to clean up the mess that his disciples made. Akala ni Pedro meron siyang magandang ginagawa, pero actually, si Jesus para pong magulang na inaayos niya yung kalat ng mga anak niya. Anong ginawa ni Jesus? He healed the servant's severed ear. Lagay nyo nga po sa comments, healed. Lagay nyo po sa comments, healed. Imaginein po natin ng panandalian, no? Paano kaya niya pinagaling yung tenga? Kasi kung nataga, posibleng natanggal. medyo na ano ko medyo didiri ako pag ini-imagine ko Yung ano ka nga lang, yung meron kang balat sa kuko, tapos nahila mo bigla, tapos nagdugo, sakit-sakit no. Cannot imagine yung ganong kalapit na sugat sa ulo. Literal na nasa ulo nga niya yung sugat. Tinaga. Malamang dahil nga si Pedro, hindi naman siya sanay managa ng tao. Hindi siya combatant, hindi siya sundalo. Posibleng meron ding laman ng leeg na nasama. Yak! Or it's also possible na hindi natanggal yung tenga at nandyan lang nakahang. Yee! So imagine natin, paano kaya pinagaling ng Panginoon yung tenga ni Malchus? Pinulot ba niya mula sa lupa? Kasi nahulog kung sakali? Or yung nakatiwangwang na tenga dyan, kinuha niya at dinikit niya? But we can imagine, no, si Malchus, ano kayang naging reaction niya? Kasi, if you remember, sinabi lang ni Jesus yung pangalan niya, sabi niya, I am. Ego eimi. Nagtumbahan na sila. Just a few minutes ago, nagpamalas si Jesus ng kanyang kapangyarihan para iparealize sa kanila na siya ay sumasama willingly. Hindi nila siya madadakip at mapupuwersa kung hindi niya gusto. Meron siyang kapangyarihan. So I can imagine si Malchus, nung nakita niyang papalapit si Jesus, baka natakot din siya. Kasi kung si Pedro nga, nakatagasunod ni Jesus, ganyan ang ginawa sa kanya, ano kayang gagawin ni Jesus mismo sa kanya? Pero siguro nagulat na lang siya nung biglang hinawakan ng Panginoon yung gilid ng ulo ni Malchus. And then, nawala yung pain. Tumigil sa pagdanak yung dugo. And then, pagtanggal ni Jesus nung kamay niya, magaling na yung tenga. Hindi natin alam kung paano pinagaling ng Panginoon si Malchus. All we know is, pinagaling niya. At bakit? Bakit nga ba niya pinagaling? Aside from ministering to Malchus, the Messiah wanted to emphasize that he never chose violence. Hindi siya ang may gusto niyan. Yes, tagasunod niya si Pedro, pero siya mismo hindi niya tagasunod yan. Kasi once ginawa yun ni Pedro, sinuway agad ni Jesus. Jesus never wanted to be violent. Hindi niya gusto yan. And he willingly surrendered to his enemies. Kung ikaw ay maglalaban, kung ikaw ay tatakas, malamang gagamitin mo yung distraction na yan, yung pagtaga ni Pedro, para tumakbo ka na. Pero hindi Hindi po tumakas si Jesus, hindi din siya naglaban, lumapit siya mismo dun sa nasaktan at pinagaling niya. And additionally, katulad nga po ng sinabi natin kanina, Jesus' healing effectively protected the apostles as well. Parang yung kay Pedro kaya niya pinatigil si Pedro, kaya niya sinabi, itigil mo yan, itabi mo yung iyong espada, kasi iniingatan niya si Pedro at yung mga disipulo. Can you imagine? Kung si Malchus po ay hindi pinagaling ng Panginoon, ano kayang ginawa ng mga sundalo at temple guards sa mga disipulo? If you remember,
sila po ay nandun lang para kay Jesus. Hindi naman talaga nila dadakpin yung mga disipulo eh. Kaya nga po kinailangan na nandun si Judas at in-identify niya si Jesus gamit yung halik. Diba last week pinag-aralan po natin yan. Kasi ang pinakatakot lang naman ng mga religious leaders na gagawin ng mga disipulo is baka mag-pretend sila na si Jesus para sila ang dakpin. Pero nandun si Judas hindi nila maloloko si Judas. Kilala ni Judas si Jesus. So, meron lang nag-identify. At si Jesus lang talaga yung dinakip nila. Hindi nila pakay yung mga disipulo. Pero sa ginawang ito ni Pedro, baka mamaya pati sila ay ipadakip din. So, para ma-alleviate na lahat ng conflict, yung tension ba, matanggal, pinagaling ng Panginoon si Malchus. He stretched out his hand and healed his ear. Diba? Ang galing din ng Panginoong Jesus sa totoo lang. Kahit na ito ay napaka-stressful na gabi para sa kanya. Kasi sabi ko nga po sa inyo, ito yung magki-kickstart, ito yung magiging simula ng pagdurusa niya sa krus. Yung pag-aaralan po natin next week ay yung mock trial ni Jesus. Kaya ko siya natawag na mock trial kasi illegal siya. At halatang may ulterior motive, merong agenda itong mga naglitis sa kanya, hindi sila objective. Next week pag-aaralan natin kung bakit ko nasabi yan. Pero yun nga po magsisimula na yung pagdurusa ng Panginoon, yung cup of suffering. Ang daming kaabalahan ni Jesus, ang daming niyang iniisip, and yet, sa gabing ito, inisip pa rin niya yung mga disipulo niya. Na sa totoo lang, alam din niya na abandonahin nila siya just a few minutes in the future. Magtatakbuhan sila Pero kaya niya ginawa ito, kaya niya pinagaling, kaya niya pinakalma yung mga disipulo kasi he was looking out for them. Iniingatan pa rin niya sila. Ganon kagaling ang Panginoon, ganon niya kamahal yung kanyang mga disipulo. Sabi sa Matthew 26 verse 52, "Put your sword back in its place." Jesus said to Peter, "For all who draw the sword will die by the sword." Diba? Kung ikaw ay bayolente, you draw the sword, you will die by the sword. Through this violent attack, Peter was practically boasting that he was not afraid to die while defending Jesus. Nagtatapang-tapangan siya And ironically, his actions on this night were done out of fear and cowardice. Itong ginawa niya, inatake niya yung servant from behind, tinagpas niya yung tenga. At mamaya, yung gagawin po niya na i-deny niya si Jesus. These weren't actions of a proud and courageous man. Ginawa to ni Pedro dahil takot siya. Yun ang katotohanan. Takot siya. And more importantly, Peter was actually hindering God's plan through his violence. He was hindering. Pinipigilan po niya yung plano ng Panginoon. Bakit? Kasi, again, kailangang mangyari ang lahat ng ito. So, by Peter harming the servant, posibleng yung plano ng Panginoon ay masira at masira. Yun na lang gamitin nating word. Peter was hindering God's plan. Jesus wasn't interested in any armed conflict. At nung tinagpas ni Pedro yung tenga ni Malchus, it was as if pinangungunahan niya ang Panginoon dahil hindi naman talaga yun ang gusto ni Jesus. Hindi yun ang katuruan ni Jesus. Ang katuruan ni Jesus ay ano? Ipanalangin mo yung mga umuusig sa'yo, pagpalain mo yung mga sumusumpa sa'yo. Hindi kahit kailan naging katuruan ni Jesus na makipaglaban ka, lalo na kung siya mismo, si Jesus mismo, ay nagpa-aresto na. Diba? Sumuko na siya willingly. The Messiah wasn't interested in armed conflict. He was there on earth to heal the rift. At yun ang ginawa niya sa tenga ni Malchus. Yun din ang gagawin niya sa sanlibutan, to heal them, to heal us. Yung relasyon natin between God
And us, nasira po yan dahil sa kasalanan. Pero si Jesus ay naparito para paghilungin yun. Violence would only lead to even more violence. Sabihin nyo nga po sa comments, violence. Pag ikaw ay naging violente, it will produce even more violence. Lagay nyo po sa comments, violence. And this will endanger human lives that were precious to the Lord. Ang Panginoon ay, para sa Panginoon, mahal na mahal niya ang buhay. Siya ay Diyos ng buhay. Kaya nga pag merong ganito na may disregard, walang pakialam sa kanyang kapwa, mananakit ng kanyang kapwa, hindi yan gusto ng Panginoon. Because He is not a violent God. Jesus wasn't a violent teacher or master or Messiah. Kahit kailan, hindi po niya ginusto ito. In fact, look at this. Para nga patunayan na willing siya sa kanyang ginagawa. Sabi niya sa verse 53, "Do you think that I cannot call on my Father, and He will at once put at my disposal more than 12 legions of angels? Tingin nyo ba hindi ko kayang tumawag sa aking Ama?" Sabi ni Jesus. At magpapadala siya ng 12 na legions, 12 battalions of angels. By defending Jesus, His followers were disregarding His supernatural power and relationship with the Father. Lagay nyo nga po sa comments, power. Put it in the comments, power. Hindi po totoo na powerless si Jesus. Actually, mas pinapakita nga niya na powerful siya. Kasi despite all of this spiritual authority at His disposal, hindi niya in-exercise yung authority niya. Hindi siya naglaban. The Son of God was more than capable of defending Himself, and He could call down heavenly legions. Grabe, isipin niyo po, no? Legion. Ano po ba ang legion? Kasi last week, if you remember, we talked about yung detachment of soldiers. Yung spira. Di ba? Take note, a legion of soldiers was more than 6,000 men and 700 horses. 6,000. E tignan nyo po, gaano karami daw po yung legions of angels na pwedeng ipadala ng Ama. 12 legions. So, 12 times 6,000 is how many? 12 times 6,000. That's 72,000 angels. Maalala po ninyo, no, sa Old Testament, meron lang isang anghel na pinadala ang Panginoon at nalupig niya. Assignment niyo po ito. Sino po yung propeta? Propeta nga ba siya? Na natatakot sila kasi merong mga may lulusob sa kanila na army. Tapos in one night, isang gabi lang, nagpadala ang Panginoon ng anghel at pinatay niya yung 150,000 na sundalo, just one angel. Can you imagine what 72,000 angels can do? Contrast this with the Roman detachment that was sent to arrest Jesus. Diba yung Spira? A Spira was only 600 soldiers. So, basically, 10 times 12, 120 times yung pinadala ng mga Romano ang pwedeng ipadala ni Jesus. At yun ay hindi mga sundalo lang, kundi mga anghel. Yan, pasensya na po, nabubuyoy na tayo. Kung naniniwala talaga itong mga disipulo na si Jesus ay anak ng Diyos, bakit sila mag-aalangan? Bakit sila matatakot para kay Jesus? Bakit sila maglalaban? Alam nila na kayang lumaban ni Jesus. Pero pinipili niyang hindi gawin yun. If Jesus really felt like He needed divine aid,
then he could certainly get it. Available po ito and more. Mas marami pa po dyan, laksa-laksang anghel ang available para sa anak ng Diyos. But this wasn't what he wanted. Pero hindi po yan ang gusto ng Panginoon. By saying those words, Jesus wanted everyone to understand that the soldiers couldn't arrest him against his will. Why? Because he had power, but he didn't want to use it. He had power, pero hindi yun ang point. Hindi yung paglaban niya ang point. Because he wanted them to see, kayang-kaya kong gawin sa inyo to, pero I will go with you by my own choice. So sabi ni Jesus, kayang-kaya kong lumaban. Kayang-kaya ng Ama na magpadala ng maraming anghel? Sisiw lang yan. Verse 54, but how then would the scriptures be fulfilled that say it must happen this way? Pero kung gagawin ko yun, kung magpapadala ang Ama ng mga anghel, paano matutupad yung nakasulat? Ano nga po bang Tagalog ng prophesied? Hinahanap akong word eh. Nakalathala? Hindi nakalathala eh. Published yun eh. Naka-prophesy. Sige nga po, mag-comment kayo. So, Jesus' surrender was a fulfillment of prophecy. Nalala niyo po yung Isaiah, yung pinag-aralan po natin kanina? Hindi siya naglaban. He was like a lamb led to slaughter. All scriptures about the suffering and death of the Messiah would be broken if he fought back against his enemies. Pag naglaban si Jesus, lahat ng propesiya patungkol sa pagiging payak, pagiging mapagpakumbaba ng Panginoon ay mababasag. So, hindi siya lumaban. Jesus laid down all power at his disposal and appeared as a quiet and powerless lamb as a sign of his complete submission to the Father's will. So, hindi siya naglaban. At yun ang gusto niyang gawin ng mga disipulo, huwag silang maglaban. Verse 55, in that hour, Jesus said to the crowd, am I leading a rebellion? That you have come out with swords and clubs to capture me? By the way, meron po ba kayong tanong bago pala tayo tumuloy? Sensya na po. Medyo excited lang. Ayan. Meron po ba kayong tanong? Check ko lang yung comments natin. Ayan. Sabi po nila nasa hula. Yun ang Tagalog ng prophesied. Nasa hula. Nasa mga kasulatan patungkol sa Messiah. Ayan. Sabi ni Tita Mafe, prophesy is prediction or hula. Meron po ba kayong tanong? Ayan, bago tayo tumuloy. Sige po, huwag po kayo mahiya. Mag-comment lang kayo. If you have any questions, meron po ba kayong tanong tungkol kay Malchus or kay Pedro, dun sa Legion? Sinsya po, mag-candy lang tayo. Natutuyo na yung lalamunan ko. Nasira yung mic ko kanina eh. Kaya, yung ano ko, yung wired mic. Kaya biglang naglapel po tayo. Praise God at maayos naman siya. Kaso parang napapasigaw ako eh. Do you have any questions? Bago po tayo tumuloy. Wala na po ba? Sabi ni Pastor More, silakbo ng damdamin. Silakbo ba ng damdamin kung bakit siya tumaga ng pena? Posible. Posible pong nadala si Pedro ng kanyang damdamin. Kasi gano'n naman siya eh. Kahit noon pa, he was very impulsive. Diba? Sabi ni Pastor Mauro,
Bakit hindi hinadlangan ni Jesus na tagain ang tenga ni Malco? Kasi nga po, pag nangyari yun, hinadlangan na mataga. Oo nga, no? Bakit nga kaya, kung alam naman niya na si Pedro ay impulsive at maglalaban, bakit hindi na lang niya binalaan si Pedro bago pa niya gawin yung pagtaga? Kasi po, pag ginawa ni Jesus yun, pag hinadlangan niya si Pedro, hindi siya makakagawa ng himala ngayon. Okay lang naman kung tutuusin kahit hindi niya pagalingin si Malchus eh. I mean, kung hindi naman nataga si Malchus, okay lang na walang himala. Magpapatuloy pa rin yung pag-aresto kay Jesus. Pero, dahil tinaga ni Pedro si Malchus, at dahil doon pinagaling ng Panginoon si Malchus, nagkaroon ng opportunity para ipaalala sa mga sundalo at sa mga temple guards na oo nga no, may kapangyarihan pala si Jesus. And yet, sumasama siya sa atin at hindi natin siya mapipilit kahit kailan kasi makapangyarihan siya, pero sumasama siya sa atin. Grabe naman yung pagpapakumbaba nitong tinatawag nilang tagapagligtas. So, kakaiba pala siya. Hindi siya katulad nung ine-expect nila na political leader na maglalaban. Diba? Sabi ni Pastor More, pwede bang manuntok ang Kristiyano? Justified ba kung mali ang sinapak mo? Balikan po natin sinabi ni Jesus. Whoever lives by the sword will die by the sword. In other words, kung anong itinanim, siya ring aanihin. Kung ikaw ay nagtanim ng violence, you will harvest violence. Now, kung ikaw ay nakakilala sa Panginoon, mas lalo na, dapat hindi makita sa'yo yung ganyang klase ng violence. Kahit gaano ka hinihimok ng mga umuusig sa'yo, kahit gaano sila tinatawag natin, deserving na masapak, kahit gaano sila kaloko-lokong tao, hindi mo sila dapat sasapakin. Bakit? Yung Panginoong Jesus natin may kapangyarihan pero hindi siya naglaban. Ano namang yabang natin na tayo? Wala nga tayong kapangyarihan bilang mga tao pero nakikipaglaban tayo, sumasagot tayo, nakikipag-away tayo. Yung Panginoon natin hindi nakipag-away kahit kailan, nanahimik lang siya. Yan ang example na dapat nating sundin. Diba? Sabi ni Tita Ana, pwede din na way ni Jesus yun para makapag-minister sa soldier. Opo. Although si Malchus po ay hindi soldier, siya po ay servant ng high priest. Pero tama din naman po. Si Jesus ay nagmi-minister dun sa mga nandun nung pinagaling niya si Malchus. Sabi po ni DG, Ate DG, bakit po yung mga religious leaders inaresto nila si Jesus at night rather than during the day? Nakwento ko na po to last week, pero mamaya po babalikan natin to kasi si Jesus ay may sasabihin sa kanila. So mamaya po, masasagot natin yung tanong na yan. Pero kung nandito po kayo last week, alam nyo na yung sagot eh. Naaral na natin. Wala na po ba kayong tanong bago tayo tumuloy? Sige po, tuloy na tayo. Let's go to verse 55. In that hour, Jesus said to the crowd, "Am I leading a rebellion that you have come out with swords and clubs to capture me?" Diba? Am I leading a rebellion? Dangerous ba ako? Kumbaga, yun ang sinasabi ni Jesus. Tingin nyo ba, napakadelikadong tao? Na nandito kayo, marami kayong dalang espada at mga clubs, mga tawag dito? Diba Tagalog ng club? Diba yun yung dugs. Hindi ibang club ata. Yung club, yung pamalo. Ayun, sorry, pamalo. Bakit ang dami yung daladalang armas? Delikado ba akong tao? Diba? Napag-aralan na po natin that Jesus was willing to go with the soldiers and guards, but not before pointing out the absurdity. Yan, sabihin nyo nga po sa comments, absurd. The absurdity of the situation. Pag sinabi mong absurd, it means crazy. It means ridiculous.
Bakit naging ridiculous? Kasi una sa lahat, hindi naman po political revolutionary or rebellious teacher si Jesus. And throughout his ministry, he never riled up the masses. Hindi niya kahit kailan hinimok yung mga tao na magrebelde against the authorities. Nagtuturo lang siya. It just so happens na yung tinuturo niya ay taliwas sa mga maling katuruan nila. Pero the reality was, si Jesus yung nasa tama. Kaya nga sabi niya, it's absurd. In fact, the religious leaders just feared for their own power and position because of the truth he was teaching. Tandaan niyo po, Jesus was just one man. At kahit marami pong sumusunod sa kanya, again, si Pedro, hindi po siya sundalo. Wala ni isa sa mga tagasunod ni Jesus ay sundalo. Well, of course, hindi natin alam kung may mga na-convert na Roman soldiers. Hindi natin alam. Pero, according to what the Bible says, yung mga sumusunod kay Jesus ay mga mangingisda, tax collector, mga makasalanan. Sila yung mga tao na hindi naman delikado. At si Jesus, yung pakay nila na arestuhin ay isang tao lang. He was just one man. And yet here was a large group of soldiers and guards armed to the teeth and ready to arrest him like a dangerous criminal. Kaya napaka-absurd, napaka-crazy, napaka-ridiculous nitong ginagawa nila. Bakit? Jesus was just one man. Lagay nyo nga po sa comments, one man. Can you type it in the comments? One man. Mag-isa lang siya. And yet nandito yung mga sundalo, dami nilang dalang sulo, dami nilang dalang espada, pamalo. Natatakot ba sila kay Jesus? Kung natatakot sila na baka maglaban si Jesus, sabi nga natin last week, no, hindi sapat yung spira, yung 600 na dala-dala nila. Kung talagang gusto ni Jesus maglaban, wala kahit anong army sa buong mundo na makakalaban kay Jesus. Buti na lang, hindi niya gustong maglaban. Buti na lang, willing po siya na nagpa-aresto. Diba? Sabi nga niya dito sa verse 55b, every day, I sat in the temple courts teaching, and you did not arrest me. So ito po yung tanong ni Ate DG kanina. Bakit nga ba hindi nila inaresto si Jesus during the day? Kung kailan maraming mga tao na makakasaksi. Jesus pointed out that he was in the temple multiple times, especially during the Passover festival. But they didn't put him away back then. Bakit hindi nila siya inaresto? Siyempre, binuking ni Jesus yung kanilang apprehension of arresting him in public. Ayaw nilang arestuhin si Jesus na maraming saksi. Bakit? Kasi natatakot po sila. They feared that the crowd who supported and followed Jesus would react angrily. Ayaw nilang maglaban yung mga tao kasi yun nga yung pang-preserve nila ng kanilang power. Diba? For them to remain in power, hindi dapat maglalaban itong mga Hudyo kasi pag naglaban sila at nag-aklas, yung mga religious leaders ang kukutusan ng mga Romano. So itong mga religious leaders, basically hindi na talaga sila mga pare, mga politician na po sila. Kino-consider nila lahat yan. Ano kaya magiging reaction ng crowd? Ano kaya magiging reaction ng mga Romano? Hindi na nila kino-consider ngayon kung ano ang reaction ng Panginoon. Kasi anak ng Diyos yung inaaresto nila. This was why they had to resort to underhanded tactics and consulting a traitorous disciple, si Judas, just to get to Jesus. Kailangan gawin nila ng patago. Kasi alam po nila na maglalaban yung mga tao pag nalaman nila ito. All this has taken place, but this has all taken place, verse 56, that the writings of the prophets might be fulfilled. Diba kanina pinag-aralan natin yan? Everything happening to Jesus
was supposed to happen. Kailangang mangyari ito. This was all part of prophetic scriptures and part of His cup of suffering as the Messiah. Kailangang mangyari ang lahat ng yan. Verse 56b, then all the disciples deserted Him. They deserted Him and fled. Just as Jesus foretold in Matthew chapter 26, verse 31, all the disciples ran away and abandoned Him. Lagay nyo nga po sa comments, abandon. Lagay nyo po sa comments, abandon. Nagtakbuhan daw po sila. Why? Because they were worried for their own safety. Akala ko ba ang lalakas ng loob nila? Akala ko ba itong mga disipulo mahal na mahal nila ang Panginoon? Pero when it mattered, when the push came to shove, iniwan nila ang Panginoon. In the next chapters, a few of them, at the very least si Pedro po at si Juan, would follow back at a distance to see what would happen to Jesus during His trial. Yan po yung pag-aaralan natin next week. But for all of their boasts that they would die for the Messiah, none of them was left behind. They all abandoned Him. They were more concerned about the danger of being associated with Jesus. Dati, natatakot sila na mawala si Jesus. Ngayon, natatakot sila na makasama si Jesus. Bakit? Kasi pinadakip siya. At natatakot sila ngayon of being associated with Jesus. Grabe, no? 180 degrees. Lahat ng pagmamayabang ni Pedro, nawala. Lahat ng pag-argue ni James saka ni John, kung sino ba yung uupo sa kanang kamay ni Jesus, nawala. Kasi lahat sila nagtakbuhan. Lahat po sila. They all abandoned their master. May tanong po kayo, bago tayo pumunta sa last 2 verses natin, sa Mark chapter 14. Meron po ba kayong tanong? They abandoned Him. Kakalungkot. Tayo kaya, no, bilang mga tagasunod ni Kristo, ngayon, pag dumating na po sa punto na being associated with Jesus would mean ridicule, it would mean na iiwan tayo ng mga tao sa buhay natin pag nalaman nila na tagasunod tayo ni Kristo. Ano po kayang gagawin natin? Would we stick with Jesus? Would we be loyal and faithful? Or katulad nitong mga disipulo, na napakapalad nga nila kasi kasama nila si Jesus. Throughout Jesus' ministry, kasama nila si Jesus. And yet they abandoned Him. Nanaig pa rin yung kanilang human instinct. Imbes na sila ngayon ay driven by the Spirit, nanaig yung kanilang flesh, yung kanilang takot bilang tao. And they abandoned Him. They fled. Wala na po kayong tanong? Tumuloy na po tayo. Sabi sa Mark 14 verse 51, interesting po ito. A young man wearing nothing but a linen garment, basically parang kumot lang po yung suot niya, was following Jesus. So, sino kaya itong young man na ito? The Bible never explicitly says who this young man was. But scholars theorize that it was Mark himself. Sabihin nyo nga po sa comments, Mark. Yan, Mark. Kilala nyo po ba kung sino si Mark? Si Mark po yung pinsan ni Barnabas. At si Barnabas yung evangelistic partner ni Paul. So, basically, si Paul saka si Barnabas, nagka-disagreement po sila and they parted ways. Kaya si Mark, hindi na po niya masyadong nakasama si Paul. Pero eventually, nung si Mark, sinusulat niya yung Gospel of Mark.
ang tumulong sa kanya ay si Pedro. So si Mark, kaya po niya naisulat lahat ng ito, hindi naman dahil part siya ng 12 apostles, kundi dahil tinulungan siya ni Pedro na maisulat yung Gospel of Mark. Okay? So tanong natin, bakit siya nandyan? Kung hindi siya part ng 12 apostles, at sabi nga po niya dyan, siya ay young man, in other words, baka hindi niya kaedad itong mga disipulo, why was he there? Of course, we also don't know the reason why Mark was following Jesus in the first place. But Bible scholars have come up with several, actually 2 possibilities. Please note that these are just speculation. Wala naman po talagang ganitong nakasulat sa Bible. Pero ayon sa pag-aaral ng mga Bible scholars, ito po ay mga posibilidad. Okay? Sila po ay mga posibilidad. So, ito na po. First possibility was that Mark and his family were camping at the Garden of Gethsemane. Kasi alala niyo po, no? Maraming mga nagme-make ng pilgrimage. Kasi nga, Passover festival. So, marami po mga Hudyo na pumunta ng Jerusalem para magsamba ng isang linggo. Syempre, dahil puno nga yung syudad, baka walang natuluyan yung iba. Or baka wala ding pera yung iba. So what did they do? Nagka-camp po sila sa Mount of Olives na halos katabi lang ng City of Jerusalem. At doon po sila pumupunta paggabi. Doon sila nagka-camp. So it's very possible na si Mark, kasama po niya yung kanyang pamilya at sila po ay nanggaling sa ibang lugar to make a pilgrimage to Jerusalem. At natutulog po sila sa hardin ng Gethsemane nung nangyari ito. Siyempre, dahil bata pa po si Mark, na-curious siya kung bakit merong malaking grupo ng sundalo at naipit po siya sa gitna ng lahat ng yun. Ito po, tignan niyo po itong picture na ito. Basically, ito po yung nangyari sa gabing ito. On the left side, makikita niyo merong mga tao, may mga gustong dumakip kay Jesus. Sa gitna, makikita niyo si Judas, hinalikan nila si Jesus. Tapos dito sa bandang baba at kaliwa, makikita nyo si Pedro, tinaga niya yung tenga ni Malchus, di ba? At sinusubukan po siyang pigilan ng mga Roman soldiers. At dito naman po sa bandang kanan, makikita nyo si Mark na tumakas. Okay? So that's one possibility. Naipit lang si Mark, pero nagka-camp po sila dyan sa Garden of Gethsemane. Pangalawang possibility, at ito ay medyo mas mahaba, the room where Jesus and the disciples had the Last Supper was actually the property of Mark's family. Ang may-ari daw po nung kwartong yun ay yung tatay ni Mark. So, it's possible that Judas came to that place first kasi doon niya huling nakita si Jesus eh. Kumakain sila sa room na yon. So, posible na si Judas, doon niya muna dinala yung mga sundalo, yung mga temple guard, doon niya muna dinala. At nung hindi niya nakita si Jesus doon, kasi umalis na po sila, pumunta naman siya sa hardin kasi alam ni Judas na dyan sila magka-camping during the night. So we can imagine na doon sa bahay ni Mark, nakita niya na pinaliligiran sila ng mga Roman soldiers. At nakita na si Judas, na-recognize niya siguro. At nagbihis lang siya ng simpleng kumot para tumakbo papunta sa garden to warn Jesus. It's possible na yan yung nangyari. Pero again, ito po ay speculation lang at wala naman talaga sa Bible. Okay? Hindi natin alam kung si Mark talaga yan. Hindi natin alam kung bakit siya nandyan. Pero sabi po dito sa verse 51 hanggang 52, when they seized him, dinakip din nila itong batang ito, he fled naked. So natanggal yung kanyang pinangtakip sa sarili, leaving his garment behind. Hindi natin alam eh. The arresting party must have assumed that Mark was part of Jesus' disciples and tried to arrest him. Bakit nila inaresto si Mark? Siguro kasi natatakot sila na itong young man na ito na baka mamaya nga ay galing dun sa room kung saan nanggaling sila Judas
Baka balaan niya yung mga sumusunod kay Jesus, baka magskandalo itong batang ito. Kaya sinubukan nilang kunin, pero nagpumiglas siya. And in his hurry to escape, Mark left behind the linen garment that covered him and fled into the night naked. Kasi pinangtaklob lang naman niya yan. So, hindi talaga yan damit. Kaya madaling natanggal. Okay? So, we don't know why Mark decided to include this detail in his gospel. However, it does underline the fact that Jesus was abandoned by the people closest to him. It underlines the fact that Jesus was abandoned by the people closest to him. Lahat po sila ay nagtakbuhan. In fact, itong si Mark, sa sobrang bilis ng pagtakbo niya, naiwan niya yung kanyang suot. They all promised their loyalty to the Messiah, but they all hurriedly fled at the first sign of trouble. Jesus was left alone to drink the cup of suffering and judgment. Sabi po ni Bishop, si Mark ay hindi disciple ni Jesus. Opo, hindi po. Pero disciple siya ni Peter. Tama po. Ayan. So, pwede pong ilagay nyo sa comments, alone. Jesus was left alone to drink the cup of suffering and judgment. At totoo naman. Kasi again, ito pong journey na ito, itong daan na ito, ay tanging ang Mesiyas lang ang makakatahak. So, at this time, Jesus was alone. And what heartbreaking events would he now have to endure on his way to the cross? With that, tapos na po yung pag-aaral natin tungkol sa aresto, pagka-aresto ni Jesus. Meron po ba kayong mga tanong? So, next week po pag-aaralan natin yung trial ni Jesus. At bago tayo pumunta doon, meron po ba kayong tanong or gusto nyong idagdag bago po tayo magwakas? Grabe yung nangyari kay Jesus, no? Grabe yung nangyari sa gabing ito. Lahat po ng ito. Actually, hindi nga buong gabi nangyari lahat ng ito. Parang in a matter of minutes. In a matter of minutes, di ba, lumapit si Jesus dun sa mga dadakip sa kanya. And then, sinabi niya, ego eimi. And then, nagtumbahan sila. And then, hinalikan siya ni Judas to identify him. And then, dinakip na siya. And then, naglaban yung mga disipulo. Tinaga ni Pedro yung tenga ni Malchus. Pinagaling ng Panginoon yung tenga ni Malchus. Pinagbawalan niya yung mga disipulo na maglaban. Question niya kung bakit ganito karami yung dadakip sa kanya, mag-isang tao lang naman siya. And then, nagtakbuhan yung mga disipulo. And then, on the side, merong young man na naiwan niya yung kanyang suot-suot sa sobrang panic niya dahil muntik na siyang madakip ng mga sundalo. So, lahat po ng ito ay nangyari during this time. Sabi po ni Mami, Jesus suffered not only physical pain, but abandonment, which I think is the most painful. Bay, tama naman po. Parte yan ng suffering, cup of suffering ni Jesus. Hindi lang po physical, but more importantly, emotional, relational, and spiritual. Yan po yung mga pagdurusan niya bilang Messiah. Meron pa po ba kayong tanong? Maaga-aga po tayong matatapos ngayong gabi. Kung wala na po kayong tanong, pwede bang mag-comment po kayo ng Amen? Para malaman ko po na okay na po kayo sa ating pag-aaral. Maglagay lang po kayo ng Amen. Kung wala na kayong tanong. Kahit na nakakalungkot, no? Mag-isa lang si Jesus. Pero yan talagang kailangang mangyari. Di naman niya kasama yung mga disipulo na ipapako sa krus. Yan ay krus na tanging siya lang ang may pungpupong. Pero
He will do it dahil mahal niya ang sanlibutan at babayaran niya ang ating mga kasalanan gamit ang kanyang sarili buhay. Praise God. Praise God. Mukhang wala na kayong mga tanong. Praise God. Ano pa kaya ang mararanasang heartbreaking events ni Jesus on His way to the cross? Sige po, samahan niyo po ako, manalangin tayo. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa napakayamang salita mo ngayong gabi. Salamat po, Lord, dahil kami po ay tinagpo ng iyong banal na spirito. Kinausap po kami, Panginoon. At pinaalala mo sa amin na kailangan maging solid kami sa aming pagsunod sa inyo. Hindi po kami magiging katulad ng mga disipulo na at the first sign of danger, nagtakbuhan po sila. Hindi namin gagawin sa iyo yun, Panginoon. Dahil kami po ay mga totoong tagasunod mo, totoong disipulo ni Jesus. Kami ay mga totoong Kristiyano. Patawarin mo po kami sa mga panahon, Lord, na tumatalikod kami sa inyo. Gusto po namin magbagong buhay at gusto po namin magtalaga muli ng aming sarili sa inyo. Kung tatanggapin mo po kami, baguhin mo po kami, Panginoon. Ayusin mo lahat ng takot namin, lahat ng pangamba namin. Kung kami man po ay pino-persecute dahil Kristiyano kami, kung kami po ay tinatawanan dahil Kristiyano kami, hindi na po namin pakialam yun, Panginoon, at hindi na namin pakikialaman pa yun. Dahil ang aming concern lang ay kung ano yung bagay na gusto mo ipagawa para sa amin. Salamat po, Panginoon. Pinapanalangin ko po lahat ng classmate namin na nandito. Please continue to provide for them, continue to heal them and strengthen their physical bodies. Kung meron po silang conflict sa pamilya, i-resolve mo po ito, Panginoon. At kung meron po silang pinagdadaanan sa kanilang spiritual life, bigyan niyo po sila ng direksyon at lakas para sila ay magbalik loob sa inyo. Salamat po, Panginoon, muli sa aming sa spiritual food na meron kami ngayong gabi. Gusto po namin ibalik sa inyo lahat ng papuri at pasasalamat, lahat ng pagsamba at pagkilala. Ikaw ay karapat dapat, Panginoon, at mahal na mahal na mahal ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon ng malakas na malakas na malakas. At meron po tayong konting announcements bago po tayo magwakas. So, meron po tayong youth workshop. Napakaganda po ng workshop na ito, No Apologies. Ito po ay sa November 9. So siguro nagtataka kayo, November 9 pa naman. Bakit pinopromote na po natin? Kasi po, meron po tayong registration until October 20. Hanggang next Sunday na lang po ito. So, kausapin nyo po si Pastora Olive or sa church lobby, meron po tayong registration form doon. Tandaan po natin, merong 250 pesos na registration fee para po sa materials at food ng inyong mga anak. So tandaan nyo po, para po ito sa 13 to 18 years old. Maganda po ito, ang gaganda po ng mga topics nila about relationships, about life, about habits, and so on and so forth. About mental health. So whole day po ito, 8 o'clock to 5 p.m. And then next week, ito po magiging topic natin, part 1 of Jesus' trial, John 18 verse 12 to 14 and 19 to 24. Yan po ang text natin na sana basahin nyo na po in advance. Okay? So yun lang po mga kapatid. Salamat po sa pagsama nyo sa akin. God bless you. Happy birthday po kay Lola Glo na nagbe-birthday po ngayong gabi. At happy birthday din po sa lahat po ng ating mga classmates and sa lahat ng kapatid natin. Birthday po ni Manang Rose at ng beloved sister, my best friend po, si Jamela. Birthday po nila sa Saturday. And kaya batiin po natin sila. So God bless you po mga kapatid. See you next Wednesday and have a good night's rest. God bless you po.